Nagbabanta ka. So kahapon natapos tayo sa different types of consumers. So proceed na tayo. May question pa ba dito? Mukhang nasagot naman na 'to kahapon 'no. Ano po, So sir? ha? Okay na 'to 'no? Wala na pong question, sir. Okay. So let's proceed with the third fact. Sabi, photosynthesis takes place in chloroplast inside the plant cell. 'Di ba nga kagaya nung nakaraan 'no, ang photosynthesis ay nangyayari lang mostly hindi lagi lahat sa plants. Kasi merong mga bacteria and other animals that can photosynthesize, 'no. In most plants wait, in most plants, this occur in the outermost layer of the leaf, 'no, kasi nandun located yung yung chloroplast. Of course, nag-develop or nag-evolve yung plant to make the chloroplast, no, to make the chloroplast available, no, para makuha niya yung mga sunlight na possible niya na makuha. Hindi pwedeng tago siya, 'di ba? So paano siya makakakuha kung nasa ilalim siya ng dahon, 'di ba? So dapat siya ay directly natatamaan ng sunlight. Though for a few other plants like cactus, no, photosynthesis can happen in the cells that are on the stem. Okay. So yung katawan kasi nila 'no, halos yung buong katawan nila yun na yung nag-a-act as the leaves 'no. Wala silang leaves na kagaya ng mga common na plants na nakikita natin 'no. Bakit wala silang leaves na kagaya nun? Kasi to conserve the water. 'Di ba, bihira lang naman makakuha ng water ang mga cactus. So, to conserve the energy and the resources na meron sila 'no, they develop na 'wag na lang magkaroon ng leaves, okay. So, how does photosynthesis occur 'no? We'll not go, in further details kasi ano yun, sa biochemistry na yan papasok 'no. Nung college kami sa biochemistry na namin yan pinag-aralan. Okay? So chloroplast as a food factory, it utilizes the carbon dioxide and the water that are the raw materials that are needed to take part in the photosynthesis in the process. No, sunlight is the energy that changes the raw material into the production of food in the form of sugar or glucose specifically. No? So, yung sunlight ang nag-activate dun sa mga raw materials to be converted into glucose. Later, i-discuss natin yan. Pero, very superficial lang, no? Mababaw lang, discussion lang. Kyra, okay. Finally, the two byproducts created in the process, no, which are the oxygen and the water, no, are released into the air as they are no longer needed by the plant. No, yun nga yung kanilang naging product. Yun yung naging bunga ng photosynthesis, no? So, from the raw materials, yung raw materials yung kailangan yun yung ini-inhale at ina-absorb ng mga plants, no? So, kapag na-inhale na nila with the with the help of sunlight that was manufactured in the chloroplast, yung raw materials ginamit, no? The activation of the sunlight, it was then converted into the raw materials which are the glucose and the oxygen. So, ito po ang itsura ng chloroplast. No? Photosynthesis is divided into two reaction, light-dependent and light-independent. Okay? So, pag sabi natin dependent, kailangan niya ng light. No? Dumidepende siya sa light. No? Yung isa naman, light independent, hindi niya na kailangan ng light. No? So, in the process of photosynthesis, may part doon na kailangan ng light. Then, kapag na-activate na ng light yung mga raw materials, hindi niya nakakailanganin yun. Okay? So, here are the parts of the chloroplast. No? Di ba si chloroplast, it is just an organelle, no, inside the cell. So, imagine kung gaano siya kaliit. No? Kung yung cell ay um,
hindi na nakikita ng ating naked eye, no, what more yung organelle inside the cell. Okay? So, ganun po ang itsura ng chloroplast inside, no? So, meron siyang dalawang membrane, the outer and the inner membrane. And between them is the intermembrane, no? So, nasa gitna, nasa pagitan yon may space, intermembrane space. Okay? So, hindi na natin isa-isa yung parts, pero yung chloroplast may sarili siyang DNA. Merong ribosomes na nasa chloroplast. Merong thylakoid, stroma, and granum. Yun yung mga mahalaga. Again, thylakoid, stroma, and granum. No, mahalaga yung mga parts na yan. Okay? Sa thylakoid, dito po nangyayari yung light-dependent reaction. Diyan po nangyayari yung pag-absorb ng chloroplast sa sunlight. Then yung granum stocks of thylakoid, no? Thyla yan thylakoid, mali yung thylo. Thylakoid. Ayan, may buntot to. Yan, thylakoid, no? So yung thylakoid, pag pinagpatong-patong mo sila, magiging granum. Okay? And, di ba yung cell, merong um, cytoplasm fills the intracellular membrane, no? Yung nasa loob ng cellular space, yung nasa loob ng cell ay cytoplasm. No, yung kabuuan ng cytoplasm. Sa chloroplast may ganun rin po. Ang tawag ay stroma. Okay? Yung stroma. Okay, yung stroma, siya po yung nag-act na cytoplasm ng chloroplast. At diyan naman po nangyayari yung light independent, no? Hindi na kailangan ng sunlight. Okay? So yung thylakoid, they can move freely inside the chloroplast. Wait lang, tignan natin yung next slide. Okay, wala. I-ano ko na lang to, no? By memory, kung ano na lang yung naalala ko na function nila. Kasi we will not dive deep dito sa ating discussion regarding photosynthesis, no? So si thylakoid, siya yung kumbaga solar panels ng chloroplast. Okay? So si thylakoid, they can move freely inside the chloroplast. Okay? When there is light, no, they will align themselves to receive the sunlight from the sun. No? Kapag too much, 'di ba namamatay rin naman yung mga plants kapag too much yung um, sunlight, 'di ba? They wither, natutuyot sila. So ganoon rin tayo, 'di ba? Too much sunlight, no? Na-expose tayo sa UV, sa UV light, no, radiation. So ganoon rin yung plants, no? They are no exception from that. 'Di ba? Sa science kasi lahat ng sobra, lahat ng kulang bawal, dapat balance lang. So kapag sumobra, too much yung sunlight na nabibigay, no, they will move. 'Di ba? Pag may light, pag kailangan nila ng light, tamang amount lang, they line themselves, they arrange themselves, no, para makuha, ma-absorb yung light. But kapag sumobra na yung mga light na nare-receive nila ng chloroplast, they will move. Lalayo sila para ma-prevent nila yung damage. Okay? Kasi pag sumobra sila sa light, no, masisira rin yung plant cell. Mamamatay din yung plant cell, no? So, kailangan nila balance amount lang. Hindi sila maghahaman sa sunlight, no? Hindi nila kaya yun i-convert, no? May process. Pagtapos pag kailangan na lang ulit, tsaka na lang ulit sila kukuha. Hindi nila sinosobrahan. Okay? Kasi nga, di ba, the energy will never be destroyed, will never be disposed. So, kapag sumobra yung energy nila, sobra yung magiging production. It can be only converted, 'di ba? Correction pala, zeroth law of thermodynamics 'yun. Yung law of conservation of energy, hindi first law. No, zeroth law, 'di ba? Energy cannot be created nor destroyed. It can be only transferred from one form to another. So kung sobra yung kukunin nilang energy from the sunlight, so kailangan nila i-convert lahat 'yon, no, into chemical energy, which is hindi dapat kasi pero 'di ba may formula nga 6 units lang ng carbon dioxide molecules yung kailangan, 'di ba?
So, dapat kung ano lang yung kailangan, no, iyon lang yung kukunin. Ganun po sa chemistry. Kaya kino-compute natin sa Chem 2, magko-compute ng concentration ng solute. No, yung mga molarity, molality, no, yung ppm, parts per million, volume, percentage by volume, kinukuha siya kasi hindi sa chemistry na yan eh, biochem na kasi yan eh, no? Kino-compute siya kasi hindi puwedeng sumobra, hindi puwedeng magkulang. Hindi kasi magre-react kapag kulang or sobra or 'pag sumobra, OA yung magiging reaction, 'no? So, dapat exact amount lang yung kailangan. So, kapag sumobra yung sunlight na nakukuha ng thylakoid, they will move para ma-prevent nila yung pag-absorb ng sunlight. So, magtatago sila, 'no? So, when the thylakoids absorb the sunlight, yun yung light dependent. Okay? Kapag nakuha niya na yung energy, no, it will be in the form of ions, specifically in electrons, no, negative charge. Then, papasok na si light independent, no, which is also known as the Calvin cycle. No? 'Pag pinag-aralan mo 'to, yung malalim na pag-aaral, maaalala mo siya, Calvin cycle, yung Krebs cycle na sobrang parang taon-taon makakalimutan mo siya kasi sobrang complicated ng discussion na yon, no, ng process na yon, no? Sa light independent reaction, which is the Calvin cycle, no, dun na papasok yung mga raw materials. Okay? So yung raw materials, specifically the carbon dioxide, no, the carbon dioxide molecule will be converted or will be having the light or the energy coming from the light dependent reaction. No, 'di ba na-absorb na ni thylakoid yung light. So hindi niya na kailangan ng light. Why? Kasi nakakuha na po siya ng sapat na amount. So hindi siya gahaman. So yung kailangan niya lang yung kinuha niya. Ngayon papasok na sa stroma, which is the light independent reaction. So yung energy ng sunlight, dadalin yon, isasama, i-convert doon sa carbon dioxide. Then, yung carbon dioxide, masasama na siya ng light ng sunlight, no? In the process, hindi na pahabain na, i-shortcut na lang natin. In the process of Calvin cycle, makaka-produce ng glucose. Okay. Sa glucose, mapupunta ulit doon sa kanya yung energy coming from the sunlight. So si glucose, 'di ba si glucose kapag pinrocess, no, through glycolysis nagiging ATP. Okay? Habang glucose pa lang siya, no, dinadagdagan pa siya ng energy coming from the sunlight. Yun yung mga negative electrons, electrons should I say, kasi negative naman ng electrons. Yung mga ions, negative ions, no, dumidikit sa kanya. Yung negative ions na yun, nanggaling yun sa sunlight. Okay? Nanggaling yun sa sunlight. Then how does the glucose will be converted into energy na nagagamitin, no? Yung glucose, yun na, chemical energy na siya. 'Di ba? That's the product of the um, photosynthesis, no? Tapos kung mapapansin niyo may ribosome, no? Na nasa loob, okay? At meron ring mitochondria. Laging ang mitochondria malapit sa chloroplast. Inside the cell, 'di ba? Mga organelles. Sa chloroplast, laging katabi niya yung mitochondria. Laging niyang sinusundan yung chloroplast sa loob ng cell. Bakit? Kasi magge-generate ng ATP, no? ADH and NADH yung mga reaction kanina. Yung magiging output nila. Input then output. Makaka-create ng energy. So sa energy, saan ba mapupunta yun, di ba? Sa mitochondria. Okay? Doon na i-store yung energy. Okay? So ganun po ang process ng photosynthesis divided into two, light dependent and light independent. No, kailangan ng light, no, saan nagaganap yung light dependent reaction, shot box? Saan nangyayari ang light dependent reaction? What part of the chloroplast?
Hello? Hala, cell membrane daw. Chloroplast ang tinatanong ko. Ala, stroma. Sa thylakoids, nangyayari ang light-dependent. Di ba nga, thylakoids act as solar panels that absorbs the sunlight. Thylakoids pag light-dependent, kailangan ng light, nakadepende sa light. Thylakoids yun. Kapag light-independent, sa stroma. Okay? Sa stroma po siya nangyayari. No? Light independent is also known as the Calvin cycle. Doon po napoproduce ang glucose. Okay? Doon napoproduce ang glucose. Question. Question regarding the simple explanation about photosynthesis. Mababaw lang yun ha. Mababaw lang yun. Napakababaw nun. That's the best explanation that I could give you, no, that you will grasp the information. Kasi pag nag pag tinuloy-tuloy natin, dapat may makapag-chem muna eh kasi biochemistry yan eh. No, sa program namin ng biochemistry, hindi mo matulo yung biochemistry. For me, that's the hardest branch of chemistry. Una, inorganic kasi konti lang yan. So kapag nakapag-inorganic ka, prerequisite ng analytical. Yung analytical, yung mga timbang-timbang, yung sukat-sukat. No, hindi ka pwede mag-analytical nang hindi ka nakapag-inorganic. No? Tapos, hindi ka pwede makapag-organic kapag hindi ka nag-analytical. Kasi yung analytical ay analytical, i-apply siya sa organic. Then, hindi ka pwedeng mag-biochem pag hindi ka nag-organic. No? So, hindi nyo pa magagrasp yung idea kapag in-explain ng malalim yung photosynthesis. Kasi, yung Chem 1 nyo, ano yan eh, general yan eh. 'Di ba general chemistry? Halo-halo yan, may organic, may yung Chem 1 may inorganic tsaka analytical. Tapos pagdating ng Chem 2, organic yan. So, dun pa stage pa lang kayo sa biochem. So, hindi maraming jargons, marami kayong hindi magigets pag in-explain natin ng malalim. So, that's the best way na pwede nyo siyang maintindihan. Okay? Again, dalawa ang process ng photosynthesis, light dependent and light independent. Okay? Hindi niya na kailangan sa light independent, independent na siya, hindi niya na kailangan kasi nakakuha na ng light sa first part. Okay? Then pagdating ng second part sa light sa Calvin cycle, yung light, yung energy na nakuha from the sunlight will be utilized in a form of ions. Okay? Okay, next. So what are the three raw materials used in photosynthesis? O paulit-ulit na tayo dyan, no? Carbon dioxide, water, and the solar energy from the sunlight. Okay? What are the waste product or the byproducts of created in the photosynthesis? So yung dalawa na yield, no? The water, a little bit of water, tapos oxygen. Yun yung hindi na kailangan, okay? Hindi na yun kailangan. Bakit? Si glucose saan napunta? Si glucose, kailangan yun eh. Yun yung napupunta sa mitochondria. Okay? Hindi siya waste product. Hindi siya, kumbaga, kunyari yung kinain natin, 'di ba? O excuse me baka may kumakain na. For example, kumain tayo, 'di ba? May byproduct tayo na ini-excrete in the form of feces or stool, 'di ba? Yun yung waste, hindi na kailangan ng body natin yun. Pero yung nutrients from the food that we ate, yun yung kailangan. Ganun yung nangyari sa glucose. Kinuha siya ng cells ng plant, no? Dinala sa mitochondria. Okay? Confetti react kung naintindihan. Baka magtanong kayo, saan napunta yung glucose? Okay? Hindi siya byproduct, hindi siya waste, hindi siya dumi. Okay? Siya po ay um, gagamitin for energy consumption. Okay? These two are released into the air by the plant through the stomata.
Okay? Yung mga butas ng plant, ng dahon, no, in a microscopic level, may butas sila. Ayan, underside of the leaves, doon lumalabas yung mga oxygen and a little bit of water, no? Sa glycolysis kasi, no, doon nangyayari yun. Or sa Calvin cycle. Wait lang. Okay? What sequence of events takes place during the photosynthesis? O ano yung pagkakasunod-sunod nila? Okay? Una, the sunlight is absorbed by the chlorophyll in the chloroplast. Okay? O, yung chlorophyll, saan po napunta yung chlorophyll sa chloroplast? O, balikan natin. Nasaan po yung chlorophyll dito? Wala naman dun sa part. Niloloko mo kami. Okay? So, yung chlorophyll po ay nasa membrane. Okay? Nasa membrane siya. Inside, hindi inside, no? Suspended on the membrane, nandun yung mga protein. 'Di ba parang cell membrane ng mga cells, merong mga integral tsaka peripheral protein. Tama po ba? Naaalala ba yung mga protein na yon? Okay? Opo, So, sir. in the membrane of the chloroplast, meron ding mga suspended protein na nandoon sa membrane, nakatambay sa membrane. Isa na doon si chloroplast. Nandun siya. Okay? Ay, si chlorophyll, sorry. Si chlorophyll. Nandun siya, which gives the green pigment, no, of the chloroplast. Okay? Wow re akong naintindihan. Okay. Isa lang? Okay. So, again baka sabihin nyo, nasan po yung chlorophyll? Ulit. Kasi baka hanapin niyo, nasaan yung chlorophyll sa chloroplast? 'Di ba nandiyan yung chloroplast? Niloloko mo kami. Okay? Wala po siya sa parts, no? Wala siya sa parts ng chloroplast. I mean, wala siya sa loob. Okay? Siya ay nasa membrane, no? It could be on the outer, it could be on the inner membrane, no? For example, this is the membrane. This is the membrane of the chloroplast. Okay? Sa loob, suspended, no, nasa ibabaw ng membrane, yung mga protein. May mga protein din kasi doon, no, na tumutulong din sa light dependent. Okay? So, isa sa mga protein, nandyan nakalagay yung mga chlorophyll. Okay? Kaya kulay green yung chloroplast. 'Di ba yung membrane, lagi natin sinasabi, pag yung membrane, ang ibig sabihin niya, siya yung bumabalot. 'Di ba? So kaya kulay green yung chloroplast kasi yung membrane ay kulay green. Kasi nga sa membrane nandun yung color green pigment which is the chlorophyll. Okay? Naintindihan na po? Opo, sir. Okay? Ganun po siya. Okay, balik tayo dun sa kanina. Okay? So, again, first step is when the sun was absorbed, when the sunlight was absorbed or is absorbed by the chloroplast. Chloroplast ha? O what part of the chloroplast will absorb the sunlight? Chat box. Specific part of the chloroplast. Ano yung uma-absorb sa sunlight? Sa chat po, sir. O chat, sige, or mic. The Ano yung nag-act as solar panels inside the chloroplast? 'Di ba nung junior high school tayo, very superficial, sinasabi lang na photosynthesis occur in the chloroplast. Ngayon, anong letter K? Ngayon, mas mataas Wait na lang, yung sir. mapag-aaralan natin. Yung chloroplast, yung photosynthesis pala, no, sa loob, kaloob-looban pa ng chloroplast nangyayari. Saan ulit nangyayari or naa-absorb yung sunlight from the sun? Anong part? Hala,
Anong chlorophyll? Thylakoids. Nasa thylakoids. 'Di ba, dun nga siya nga nai-stuck, 'di ba? The thylakoids are freely moving inside the chloroplast. Pwede silang gumalaw-galaw. Kapag naka-detect ng sunlight ang chloroplast, magla-line up sila. Para silang kaliskis. Alam niyo yung mga kaliskis, 'di ba, naka-line up. Okay? Naka-line up sila, arranged sila. So kapag na-absorb na ng thylakoids yung kailangang amount ng sunlight, no, magdi-disintegrate na sila. Kapag sobrang init na, magtatago sila para hindi na sila makakuha ng sunlight. Okay? Okay, yung chlorophyll kasi, it just helps in the thylakoid, in the light-dependent reaction. Pati yung mga protein na katabi ng chlorophyll, tumutulong sila by giving, ang ginagawa nila, they give the energy from the sunlight, no? Sila yung nagiging daanan, sila yung nagiging channel para mapunta dun sa molecules na magagamit pagdating ng Calvin cycle, pagdating ng independent reaction, light independent reaction, no? Sa kanilang ibinibigay, no, ng thylakoids. Kasi sa kanila dumadaan. Okay? So the solar energy is then used to split apart water molecules. Ayan. Pag nag-split na yung water molecules na yan, magigain na ng energy yung naghiwalay na molecules. No? Magge-gain na yan ng energy. Yan yung sinasabi. Wait lang. Move ko lang yung screen. Okay? Later, during a series of chemical reactions, the hydrogen atoms joins the carbon dioxide to form sugar. Okay? Yun na. Di ba nag-split yung H2O? Okay? Yung hydrogen doon sa H2O, no? Mapupunta na siya doon sa carbon dioxide na nakuha na-absorb, na-inhale ng plants. Okay? Yung energy, 'di ba naghiwalay yung water kanina. In the process, nakatanggap sila ng energy. Okay? Tapos sasama na si hydrogen dun sa carbon dioxide, no? Patawid na 'yan ng Calvin cycle. Okay? Doon na pag nag-form na ng glucose na sa Calvin cycle na 'yon. Then, in the process of making sugars, two byproducts are formed. Ayan, yung paggawa ng sugar, Calvin cycle na yan. Okay? Yung the moment na nag-absorb na ng hydrogen yung carbon dioxide, Calvin cycle na yon. Bakit? Hindi na kailangan ng energy kasi yung energy from the sunlight ay kasama na ng hydrogen atoms. Okay, naintindihan po ba? 'Di ba? Sa light dependent, kumuha si thylakoids ng light. Okay? In the process, yung water molecules na na-absorb ng plant cell, no, naghiwalay, nag-split, no? In the process, yung sunlight na nakuha nila, no, mapupunta sa mga atoms ng hydrogen and doon sa oxygen. Okay? So yung hydrogen, magbabond siya doon sa, yung hydrogen, meron na siyang energy from the sunlight. No, yung energy na yon in a form of electrons ulit. Okay? So yung electrons na yon kasama na ng hydrogen, pupunta na siya doon sa carbon dioxide. Doon na po mag-start yung light independent or the Calvin cycle. No? Bakit hindi na kailangan ng light energy? Kasi nandun na nga sa hydrogen. Kasama niya na pagpunta sa carbon dioxide. Naintindihan po? Thumbs up kung naintindihan. Okay? So, meron nang na-absorb na energy si hydrogen, sumama na siya, no? Nakipagtanan na siya kasama ng carbon dioxide. So, start na po ng um, independent reaction. So, Calvin cycle na yon. So, in the process, ayun na nga, hindi na nag-dive into that, no? Nakabuo na po ng sugar, ng glucose. Tapos,
Nung nabuo yung glucose, may byproduct, may waste materials. Ano yung waste materials? Kaunting water, no? At oxygen. Neither is no longer needed by the plant. Hindi na kailangan ng plants nung water and oxygen. Okay? These byproducts leave the plant when they are released into the air through stomata or tiny leaf holes. No, yung sa mga maliliit na butas ng leaves, no, doon po lumalabas yung water and yung oxygen. So ang oxygen is very evident sa mga underwater plants. Makikita nyo, may bumubula bigla sa tubig na nanggagaling sa halaman. Yung bumubula na yon, that's oxygen. Yun yung nilalabas. Okay? Syempre, yung water, hindi mo na makikita kasi nasa ilalim ng tubig eh. Hindi mo na mapapansin na may lumabas na water. Okay? Kaya 'di ba minsan yung dahon moist, no? Kasi po nag-release ng water in the process. No, pag nasa lupa naman yung dahon, hindi mo makikita yung oxygen. Kasi syempre invisible yung mga particles ng oxygen. Ang makikita mo, mapapansin mo, yung dahon may pagkabasa, no? Pero pag nasa ilalim ng tubig yung halaman, ang mapapansin mo yung oxygen, yung water yung hindi kasi humalo na sa water. Okay? Ayan. Ganyan yung itsura ng stomata. Nagsasara din yan, no? Nagsasara yan. Close, open. Syempre, pag wala, okay, mag-i-inhale. Okay, pag nag-inhale, magbubukas, syempre. Pag nagbukas, hindi niya na siya nahinga, no? Magsasara. Pag magre-release ulit ang oxygen, magbubukas. Okay? So, the chemical formula for photosynthesis, paulit-ulit na to, kahit sa grade 7, tinuro ko na rin yan, no? Ayan. Yan yung, dapat 6 lang yan. 12H2O, 24. Dapat 6 lang. O, tignan mo to. Unbalanced. 24 agad to. Tapos ito 2. 12 lang. So, dapat may 2 dito. O, 12. 12. 12. 12. Ano, dapat 6 lang to. Yun ang una nating discussion. Typographical error yan. Yung water po ba na byproduct from the plants, ayun po yung nakuha from the water cycle transpiration. Or iba pa. Yes, di ba nga ginamit si water? Di ba ang raw materials ay water and carbon dioxide. In the process, may sumobra. Yun rin yun. Dapat 6 lang to ha. Diba, check nga natin. Ayoko magturo ng mali-mali. Ayan o. 6 carbon dioxide atoms, no? 6 hydrogen atoms, isang unit ng sugar at 6 oxygen atom. Typographical error lang. Okay? Kung mapapansin nyo, yung solar energy, wala siyang ano, physical na binigay. No? I mean, walang element na involved. No? Kasi ang binibigay niya nga lang energy, yung kanina sinabi ko, in a form of ions, no? Electrons. Yun yung binibigay niya. Water. Okay. Okay. So, sa cellular respiration. Alam ko na bakit nagkaroon ng naging 12. Kasi nagkaroon ng H2O sa kabila. Nagkaroon ng H2O kasi sa kabila. Kaya naging 12 to. May naging 12 kasi nagkaroon ng dagdag na H2O. Kasi 'di ba, may mga references kasi na they don't necessarily put water sa product. Hindi na to, yung iba hindi na to sinasama ng ibang reference. Bakit? Kasi
konti lang naman yung ibibigay eh. 'Di ba? Kaya hindi na sinasama. Kaya naging 12 pala 'to. Okay? O next. Cellular respiration. So, kabaliktaran ng photosynthesis, no? Cellular respiration is the process by which cells in plants and animals use oxygen for breaking down sugar to release the stored energy. Ayun na, no? Yung sugar na nanggaling sa Calvin cycle, mapupunta sa mitochondria, gagamitin na. Okay? Alam ko hanggang dito ang exam. Sa pointers nakalagay sa doodle, 4 yun topic pointers. Yung pangatlo sa dulo, photosynthesis, yung panghuli, cellular respiration. So hanggang dito yung exam. Ilan pa bang slides to? Dami pa, 15 pa. Okay? So what's the purpose of the cellular respiration? To get the cells the energy they need to function. Okay? So kakailanganin na yung energy to function. No? Saan manggagaling yung energy? In the form of the glucose na. Okay? So, why is cellular respiration necessary in plants and animals? Ba kanina sa photosynthesis, gumawa yung plants ng energy in a form of glucose. Ngayon, para magamit yung glucose in a form of cellular respiration na. The energy stored in sugar needs to be released so that it can be turned into a form useful to cells. Diba nga, si sugar ay macromolecule. Hindi siya kayang i-process ng katawan kasi masyado pa siya malaki. Yes, palitan ng oxygen and carbon. Yes, palitan. Baliktaran lang naman yung oxygen ay yung photosynthesis and cellular respiration. No? If living things could not get the energy out of food, food will be worthless. No? And living things would eventually die. No, kung hindi natin ma-extract yung energy na nakukuha natin sa food, walang kwenta yung food, no? Hindi tayo kumakain to satisfy our hunger. We don't eat to satisfy our palate, no? Hindi para lang mabusog yung dila natin at yung tiyan, no? We eat no to satisfy the cells that needs the energy to function. No, if the cells don't get enough energy, they will not function very well, no? Kaya nga 'di ba 'pag nagkasakit ka ng you lost appetite, nanghihina ka kumain, and nanglalambot ka because the cells in your body does not get the nutrition that they need to function. Okay, naintindihan po? Ba yung mga bedridden na mga tao or mga may sakit, no? Any animals or tao, no? Nanghihina sila kasi wala na silang ganang kumain. 'Di ba? Sabi pa nga, wala ng panlasa. So, pag walang panlasa, ang bland ng pagkain, ayaw mo siyang tikman kasi wala namang lasa, hindi nakaka-excite kainin. Your brain signals na ayoko 'to kasi walang lasa. So, ayaw mo kumain. In return, wala kang energy, 'di ba? Sir, ay, anong sakit makukuha, sir? Saan? 'Pag hindi kumain? Actually, not necessarily sakit agad, no? Manghihina nga because you lack energy. You lack energy. Pero kung meron kang stored energy, dun papasok yung sa liver, yung mga taba, no? Kung meron kang stored energy, it will be used, it will be consumed. 'Di ba? Kaya yung mga matataba, pag nagkasakit, pumapayat. Pero yung payat, pag nagkasakit, onting pirma na lang ng ano, ng uod. Kasi nga wala na silang ma-consume na energy, wala nang magamit yung katawan, walang fats. Okay? Okay, what living things, hindi ko nakikita, use cellular respiration. O, lahat ng living things, no? Pero, 'di ba, sa photosynthesis, hindi lahat, no? Yung meron lang kakayanan, no? Determined by having the organelle chloroplast. Okay? Pero lahat ng living things nagsa-cellular respiration. Okay?
Bakit? Kasi lahat ay nakadepende sa energy. Okay? Yung energy na yon, iko-convert yun para magamit. No? Lahat ng organisms ay gumagamit ng energy para makakilos. Okay, fact number 1. The process of cellular respiration takes place in the mitochondria of both plant and animal cells. Okay? So, 'di ba sa plant muna tayo kasi nandun yung photosynthesis. 'Di ba sabi ko kanina, yung glucose mapupunta na sa mitochondria. 'Di ba kaya laging malapit ang mitochondria sa chloroplast. Okay? So, kaya malapit because the glucose will be transferred into the mitochondria. Kaya sinasabing powerhouse of the cell. Because the energy that needed to be converted ay mapupunta na sa kanya. Okay? Credit grabber si mitochondria kasi hindi naman siya gumawa ng energy na yun. Okay? Ngayon, sa animals, paano napupunta? Eh, yung glucose, hindi, ay yung wala naman chloroplast na magbibigay sa mitochondria. Okay. So kapag kumain, no, kapag kumain in the process makakakuha tayo ng glucose, hindi pwedeng wala tayong glucose na makuha. Imposible. Kahit hindi matamis yung kinakain mo, may glucose diyan. Makakapag-produce yung katawan mo ng glucose. Okay? Then yung na-absorb mo na nutrients or yung macromolecule na na-absorb mo in a form of carbohydrates, 'di ba? It will be digested, no, by different enzymes, no, which example, the amylase, the salivary amylase and the pancreatic amylase will break down the a long chain of carbohydrates. Then kapag 1 unit na lang, pag monosaccharide na lang, glucose, it could enter the cell or the animal cells, no? Yung glucose na yon, saan siya mapupunta? Directly on mitochondria. Confetti react kung naintindihan yung pagkakaiba ng pinanggalingan ng glucose ng plant cell at animal cell. Confetti react. Okay, o naintindihan ha, magkaiba yung pinanggalingan ng source. Okay? Hindi naman kasi kumakain si plant ng carbohydrates para ma-convert niya into glucose. Tayo lang yun. Si plant, gumagawa siya ng sarili niyang glucose. Okay? Fact number 2. Last na to kasi 5:04 na. Animals can store glucose very well. Okay? Bakit nakaka-store tayo ng glucose very well? Because parang amino acids, no, hindi natin kayang gumawa. So, para hindi tayo maubusan, which is kailangan natin, hindi natin kayang gumawa nun, pero kailangan natin yon. So, anong gagawin ng katawan? Mag-i-imbak. Nag-gets po? Nag-gets? Nag-gets? Yet animals are not able to store gases such as oxygen and carbon dioxide. Of course, no, na ilalabas agad natin yan. Una, oxygen kasi umiikot sa katawan sa system. No, ginagamit. So, hindi siya magtatagal kasi nagagamit agad. Pangalawa, carbon dioxide is toxic to our body. No, siya na nga yung waste product. So, hindi siya pwede magtagal. 'Di ba? Yung mga taong nahihirapan sa pagdumi, no, pwedeng ma-intoxicate. No, ibig sabihin, yung dumi na matagal sa sistema mo, ang tagal niyang lumabas, hindi na siya kailangan, dapat mailabas siya, hindi siya mailabas, anong gagawin ng intestine mo? A-absorb niya pa rin yun kahit hindi na siya kailangan ng katawan. Madumi na siya eh. So, kailangan siyang ilabas. No? Ganun yung carbon dioxide and oxygen. Again, hindi natin kaya mag-store ng gases sa katawan because una, ang oxygen ay ginagamit, no, for cellular processes. Kailangan siya. So pag nakuha natin siya, gamit agad. So hindi na kailangang patagalin, no? Si carbon dioxide naman, hindi na siya kailangan ng katawan kaya inilalabas natin siya. Kaya walang magtatagal na gas. However, sa glucose, kailangan natin siya at nagagamit natin siya at nakukuha natin siya in large amount, no? Therefore, i-store natin siya, i-store ng katawan natin. Okay?
Kasi yung oxygen, huminga ka, mag-inhale ka lang, kaya mo ba mag-inhale ng 1 oras? Kung gusto mo mag-imbak ng ng hangin, 'di ba hindi, 'no? Kasi hindi na natin siya magagamit for later use. Agad-agad natin siyang ginagamit. Unlike glucose, we can use it after some time, 'no? Kahit i-store siya. Okay, therefore, animals need to breathe all the time, 'no? And si Jessa, nagpapa-admit na siya. And last bullet, with every breath, no, you take in oxygen gas that you need for cellular respiration. Yun nga, ginagamit mo agad. You also breathe out carbon dioxide, yun nga, as waste. Nandito na ata si Jess. Wala pa. You also release carbon dioxide as waste product. So hindi na siya magtatagal sa katawan. Okay, ilang slide pa ba? 10 na lang. Okay? So, konti na lang yan. No, process of cellular respiration na lang, no? So, madali na lang yan. Tomorrow, di pa kayo nakapag-quiz 1. Puro kasi kayo, request ng puro request kayo ng move. Bahala kayo. Kulang-kulang yung mga scores nyo. Anyway, dito muna tayo matapos. Tandaan nyo ha, kasi makakalimutan ko to. Fact number 2, tapos na tayo. So, next na natin ay, sir, pasok. May pasok po ba? Meron nga po. Di ba nga, mag-aano kayo, defense. Sabi sa abiso ni Ma'am Rika, ay, kapag nakapag-defense na or hindi time ng defense, regular class. O sige, pag-isipan ko kung magkaklase ako sa inyo, pero may pasok yun ha. Sa ibang subject, may pasok yun. Nandito ba si Aidan? Parang hindi siya nagsasalita. Okay, naintindihan po. So, that's it for today. I hope you have learned something, especially in photosynthesis kasi doon